Welcome to Donmar TV News Channel. Last night, the Presidente issued a challenge to debate kay Justice Carpio. Is he serious about a debate? Does he mean a face-to-face debate with the former justice? Or it's a figurative speech to mean that his position is stronger than the justices? I think it's both. I think they have been conducting this debate in public already. At ang hindi masagot-sagot ni Justice Carpio, anong pinamigay niyang teritoryo? Wala. Dahil ang unang-unang kasunduan niya sa China, status quo. Walang kukuning na Israel sa Pilipinas, walang bagong reclamation. Samantalang sa panahon po nung administrasyon na nakalipas sa pamumuno ni Del Rosario, dyan po nawala ang Scarborough Shoal at dyan po nagpalaki ng mga base militar talaga ng mga artificial islands ang China dun sa tatlong isla. At syempre, kung maaalala nyo po, 1995, kung kailan Presidential Legal Counsel si retired Justice Antonio Carpio, dun din po nawala sa Pilipinas ang Mischief Shoal. Para bagang may pattern na kapag sila'y nakaupo sa kapangyarihan, nawawala mga isla. Wala pong ni isang islang nawala ang ating bayan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Anong shape and form itong debate na mangyayari, if ever, kung i-call si Justice Carpio? Ang sinasabi ko po, the debate has been ongoing as far as the Filipino people is concerned. Pero if he wants a formal debate, kahit kailan po yan, welcome naman po ni Presidente yan. Bumuelta ang Malacanang kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa pahayag niyang grand estafa o pagbibitiw umano ng Pangulo ng huwad na pangako tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, bilang isang dating maestrado, alam ni Carpio kung ano ang elemento ng estafa at alam daw niyang hindi estafa ang ginawa ng Pangulo. Ibinalik naman ni Roque kay Carpio ang desisyon noon ng Korte Suprema na dahilan umano kaya nawala ang sangkatutak na territorial sea at internal waters ng Pilipinas. Ang tinutukoy na desisyon ni Roque ay ang desisyon noong taong 2011 na nagsasabing hindi ilegal ang 2009 Baselines Law dahil pinahihintulutan lang daw nito ang Pilipinas at iba pang party states ng United Nations Convention on the Law of the Seas na tukuyin ang limitasyon ng kanilang maritime zones at continental shelves. Dapat din daw managot si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa pagkawala ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Kung estabador po ang presidente, anong tawag sa kanya? Na siya mismo ang sumulat ng desisyon kung saan nawala ang sangkatutak na territorial sea natin at internal waters. Literal po ang sinabi ni presidente, he will plant the flag. Hindi niya sinabi na mababawi niya yung nawala sa panahon ni Secretary Albert. Yan. Kasi yan ang patuloy nilang ini-insist yung sinabi ni Pangulong Duterte. Ay nako, ito pa, isa pang balita naman, si Senator Bongo. Ito, alam mo, ang daming kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, no? Nung una, grabe, sip-sip sobra kay Pangulong Duterte. Totoo lang, di ba? Naalala nyo noon? Noong 2016, kulang na lang halikan ng puwit ni Pangulong Duterte ng mga senador eh. Oh. Lalo na noong 2019, ang dami dyan talagang nagpa-endorse pa kay Pangulong Duterte. Pero sino ang nagtatanggol lang kay Pangulong Duterte sa Senado? Samantala, dinepensahan naman ni Senador Christopher Bongo ang mga pumupuna sa pahayag ni Pangulong Duterte noong 2016 elections tungkol po sa West Philippine Sea. Git pa ng Senador, inaayos pa nga ng Pangulo ang mga naiwang problema ng nakalipas pong administrasyon. May ulat si Eunice Monte. Kaya pasensya na, wag ko kayo magagalit ha. Wala akong bilib dun sa mga dating nagsasabing kaalyado nila si Pangulong Duterte. Mga senador na dikit-dikit kay Pangulong Duterte, nagpa-endorse pa sa anak niya. Oh, nagpadami lang eh. Para gusto lang hindi sila banata ng mga Duterte supporter. Oh, sino ngayon na talaga nagtatanggol sa kalagitnaan ng mga lahat ng kaguluhan na ito? Si Senator Bongo lang. Sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours
and do what you want with me. Oh. Tama yung sinabi ni Roque. Wala naman siya sinabing, oy, umalis kayo. Basta siya, itatanim niya yung flag. Wala naman sinabi si Pangulong, tama naman wala naman sinabi si Pangulong Duterte na pag tinanim ko tong flag, umalis kayong lahat. Walang ganoon. Sinabi niya, tinanim ko to, bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin sa akin. Na kayo. Ang sagot na ito noong panahon ng kampanya sa pagkapangulo ang sinisingil ngayon ng ilang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue pa rin ng West Philippine Sea. Para kasi sa ilang kontra sa Pangulo, tila kulang ang aksyon nito sa kaibigang bansang China. Mismo ang yung iba, sabi nito, may mga binanggit na pangalan dito, Senador. Asa na si ganito, asa na si ganyan. Alam nyo kung bakit ayaw nila mag-comment ngayon? Kasi naiipit si Pangulong Duterte. Sila, ang iniisip lang niya mga yan, anyway, senador naman na ako Hindi naman na ako sa ilalim ni Duterte. So, hindi ko na kailangan magsalita at ipagtanggol siya. Nakuha ko na yung gusto ko maging senador Nakuha ko na yung kasikatan ko, maging senador. So, hindi na nila kailangan si Pangulong Duterte. Yan ang nangyari ngayon. Alam kasi nila 2022 na. Sabi ko nga sa inyo it's so exciting. Pag parating ng palapit ang 2022, makikita ninyo yung mga taong dating sipsip. Ngayon, wala na. Hindi na kayang ipagtanggol si Pangulong Duterte. Dati, grabe, pagtanggol si Pangulo. Ngayon, wala na. Darating din niya yung panahon na kung saan talagang literal na lalabanan na si Pangulong Duterte. Antayin nyo. Partido nito sa PDP laban na si Senator Manny Pacquiao, dismayado aniya sa hindi natupad na pangako ng Pangulo. Pero kung ang presidente natin ay maglambot, para tayong mawawala ng lakas ng loob, ibigan natin sila. Pero wag naman sanang irespetuhin din yung karapatan natin. Pero ang Pangulo, una nang sinabing hindi sa panahon niya nawala ang mga kontrobersyal na teritoryo ng bansa. Sabi ko, alam ko na may dalawang taong maingay. Sabi nga ni Xi Jinping na alam namin. Yun yung nagdalawang si Albert pati si Carpio ang nagregalo sa amin yung mga islands mo nirigalo, namimigay ang mga Ay, ano ba yan? Sakit sa tenga! Bintangan ninyo. Walang ibibigay, walang bibitawan at ipaglalaban hanggang sa huli dahil atin ito. Ito ang tiniyak ng pamahalaan sa laban natin sa West Philippine Sea. Ipinagtanggol rin ni Senator Christopher Bongo ang Pangulo kung saan sinabi nitong bilang pinuno ng foreign policy ng bansa, interes ng taong bayan aniya ang inaalala ng Pangulo. Out of passion aniya kaya nabanggit ng Pangulo ang pag-jet ski sa West Philippine Sea dahil pursigido ito na ipaglaban ng karapatan ng bansa. Hindi rin aniya nagbabago ang paninindigan ng Pangulo simula umpisa at handa itong ipaglaban hanggang dulo ang karapatan ng Pilipinas. Hindi rin aniya giyera ang solusyon sa sigalot sa gitna pa ng pandemic, lalo't wala namang ibinibigay na kahit katiting na teritoryo sa China. May pinangahawakan naman ani ang papel ng bansa, pero ang realidad ay marami ring ibang bansa na nakikipaglaban para rito. Binigyan din dinigo na walang nawala sa panahon ng Administrasyong Duterte at inaayos lamang ng Pangulo ang iniwang problema ng nakaraang administrasyon. Eunice Monte para sa Bayan. Actually, alam nyo, yun po talaga ang pinaka-bottom line yan Inaayos lang po ni Pangulong Duterte yung iniwang problema nung nakaraang administrasyon. Isipin nyo, sino bang may dahilan yan? Panahon nila yan Tapos ngayon, kalagitnaan ng pandemya, gusto nila magkaroon tayo ng drastic action para lamang po na, alam mo yun, para lang ipitin. Isipin nyo, kaya sabi ko, tanga-tanga talaga dito mga to So sa mga mahihilig makipag-away dyan sa China, ito lang ang tanongin ko sa inyo. Kung wala ho niyan, wala na ho yung 1.5 million na vaccine natin. Dapat nakinabang na ang mga tao. Yan ang hindi ko nga alam Ito, ganito lang kasimple Yan ang issue. Yan ang pinakamalupit na issue ngayon, pandemya, yung COVID-19. Sa lahat ng bansa, buong mundo, yan ang problema. Yan talaga the biggest problem natin sa panahon ngayon, COVID-19. Sino lang, itong mga nagpapalaki ng issue dyan sa West Philippine Sea.
Aanuhin mo yung West Philippine Sea na yan, ha? Yung island na yan, kung patay na tayong lahat dahil sa COVID. Kung yung